Hello sa mga kapwa ko guro dyan. Ngayon po ay mabahagi ko ulit sa inyo itong reclassification form for teaching position, teacher 2 to 7. So, sa una ko pong video, diniscuss ko yung mga kailangan, yung pong mga kailanganing mga requirements para po sa ating reclass. Ngayon po ay magtutuon tayo ng pansin dito sa performance requirements, na kung saan nga nandito naka-indicate sa number 1 yung approved IPCRF ng teacher at yung performance requirements from teacher 2 to teacher 7. Yan po, tingnan nyo po ang mga kailangan sa COI and NCOIs. So dito focus po tayo dito sa summary of achievement of PPST indicators. Ginawa ko po itong video ito kasi napansin ko na 37 pa lang indicators ang nakalagay dito. And aalamin yung total number of outstanding mo and very satisfactory. Ang ating pong PPST indicators, kung maaalala natin, ang ating pong mga approved IPCRF every year ay meron lamang 15 na indicators. Kasama na po yung plus factor. Kaya ito po, kung hindi po ako nagkakamali sa performance requirements, para sa mga gusto mag-reclass, magbibigay na lamang po ako ng advice na yung pong inyo pong IPCRF, ihanda nyo po yung 3 taon na nakalipas. Kasi kung maalala nyo po, meron tayong DepEd RPMS na multi-year RPMS, na kung saan po ay meron doong 37 indicators na nakalagay. Kaya lang, yung ating pong year 1, year 2, and year 3 ay iilan lamang po yung indicators na nandoon, performance indicators. Ibig sabihin, sa unang taon, yung ibang objectives doon, yung mga indicators doon ay hindi nakasama sa pangalawang taon kasi meron na siyang bagong indicators. At sa susunod na taon naman, sa year 3, meron naman para makompleto po yung 37 na multi-year RPMS indicator natin. Kaya meron po yung mga number 6.12 yan, 6.22 na nandoon po. So tingnan nyo po yung inyong approved IPCRF kung ilan na po yung sa tingin ninyo ay nakuha ninyo ditong puntos or total ng outstanding and very satisfactory ninyo. So advice ko lang, ihanda nyo yung 3 para maging sure po kayo na makakuha nyo yung mga indicators dito. Kasi kung isang IPCRF lang, 15 lang ang nandoon or 14 na indicators. Ano po? So yan lamang po ang i-share ko sa inyo. Meron pa akong isang video nito, bali 2 video na ang nilabas ko about sa reclass. So subscribe po kayo sa aking YouTube channel at i-follow nyo po ang page kong ito sa Facebook, Sir Francis TV, para po makita nyo yung sinishare kong video about po dito sa IPCRF at sa reclassification na gagamitin po ninyo. So kung kayo po ay naghahanda na ng mga requirements, pwede nyo na po itong tingnan para may ideya kayo. At kung meron na po kayong ibang info about po dito, ay pwede po kayong mag-comment sa baba para makita din po ng ibang teacher. At syempre may share na din natin sa iba para sa mga gustong magpa-reclass. Ano po, para magtumaas ang kanila po mga teaching position at syempre yung ating kanilang pong aumento na sa sahod ay madagdagan din. So yan lamang po, maraming salamat.